Magandang hapon sa inyong lahat. Narito muli ako at i-update ko lang kayo sa mga pinamili namin. Dokumentaryo rin ito. Hindi ko alam kung nasa yung lente. Dokumentaryo rin ito sa mga ginagawa namin, mga pinamimili namin para sa aming hardin. Kaya heto na, wala nang paligoy-ligoy pa. Gamit na naman namin si maliit na Buick at napaka-handy nito. Since wala kaming pickup truck and ang aking talagang go-to ay yung aking Caprice at si Impala ni Mrs. T. Well, madalas pag mga ganito, dahil na-fall down yung Buick, marami kami nilalagay. So heto na, play sand. Maglalaro ka balakay? Well, back then may play sand yung mga anak ko, pero kung kailangan ninyo na panghalo dahil for better drainage ang inyong mga tanim sa paso o sa garden beds para sa inyong mga bulaklak or vegetables, gulay, ihalo nyo to. Okay? May mga iba pang panghalo ng perlite at even yung mga malibin sa mga pagdating sa hardin. Pag sa mga landscape, hinahaluan nila ng mga pebbles. Pero pagdating sa hardin nga, ito ang aking choice. Okay? Very simple lang. Siyempre, walang nutrition yan. Samahan niyo ng mga pataba. Sheep at cow, maganda yon. Siyempre, yung sa mga manok na pataba, maganda rin yun, pero mas mahal yung sa manok. Saka natin pag-uusapan yon. Ito lang ang kinuha ko, 5 nito at 5 nitong cow manure cattle. It's sinabi ko meron sila at itong binigay sa akin kung makakapamilya ko, kasi palista kami noon sabi ko I just ordered that. I just ordered 5 bags. Tapos nung pinakita ko yung resibo, ito pala yung pinili niya para sa akin. That's fine. Gusto kasi yung purong cow manure lang, hindi yung may mga extra pa. I think this is with peat moss. Meron akong peat moss at magaling akong gumawa ng mga sarili kong potting mix. Kung sa inyo nga pala mahilig kayo sa potting mix, try to avoid that, and unless maliit lang yung mga pasulang gagawin nyo, that's fine. Pero kung marami, katulad ng ginagawa ko, mga garden beds, try to make it your own. Cow manure or sheep manure, tapos perlite or even itong clay sand, compost, at yung uri ng prepared yung lupa. Yun, good na yun. Basta tama lang yung ratio ninyo. Okay, 1/3 ng mga ito versus sa inyong lupa. Okay, meron kaming saging. Ito ay hindi magtatagal sa winter, pero hey, marunong naman tayo mag-imbak. Marunong natin itago ito. Ibabalot ito ng dyaryo. Putulin nyo yung puno nito. Ibalot, make sure na dry. Ibalot nyo sa dyaryo at ilagay nyo sa cool place tulad ng sa basement, sa mga hindi todong lamig at todong init naman. Yung kulang parang nasa fridge, ganun type. Sa mga under ng inyong landing or cold room, magagamit nyo dito at sisibol dito sa tagsibol or sa next spring. 3 puno itong nakuha namin, napatakyan, di ba? At nagpa-propagate. $60. Yep. Sa paso ko to ilalagay, hindi sa lupa, dahil lalaki ito ng todo, parang yung ating mga saging sa ating mahal na Pilipinas. Meron na kami nito, pero sabi ni Mrs. T, I like this, snackable parang gusto niyang pangasin. Kaya sabi, okay, we got that. Ito nga pala yung pang drainage nila, itong perlite, yung puti na to, nakikita ninyo. Ang alternatibo niyan ay yung sand na pinakita ko sa inyo. Of course, may mga karakterismo pa rin yan yung perlite, pero kaya niyong gumawa nun, tulad ng mga added na microbes, na good microbes para sa mga halaman, good drainage para hindi maging compact yung inyong mabigat na lupa.
cherry tomatoes. Yung nauna kong mga video, may 3 akong malaking puno nun, natataas pa hanggang kasintaas ng basketball ring, mga 15 pie ang taas, 15 talampakan. Ito maliit lang yata, pero ano pa ba ito? Pwede ko pala itong i-0.5, di ba? Okay, good. Let's see. Well, ito yung mga kay Mrs. T na mga pinamili. I like thyme. Okay. At I like the smell. Gagawa ko ng tsaa nito. Mabuti to para sa atin. Tsaa, either fresh or dry. Hindi ko pa nagagawa yon, pero shouldn't be that hard. Tapos bakit hindi ko ipakita sa inyo lahat dito sa baba? Try to keep this. Ano bang meron ka dito? Itong basil to. Yan, basil. Tapos thyme. Yan. Tapos more thyme. Organic daw yung isa ibang uri ng thyme, pero pareho ng pamilya yan. Rosemary ba to? Yeah, it is rosemary to. Okay, ilagay natin dito si rosemary. Tapos ilagay natin ito yung uri niya. Tapos ito naman yung uri ng thyme. It's there you go, it's a garden thyme. Basil, may dilaw, may berde. Ito what's that, purple ba yan? Violet. Basil rosy. Yan, pwede nyo pandagdagan yung herbs na yan, tulad ng oregano, diba? Oregano. Tapos mint, sage. Nasa yung sage ko? Ito yung sage ko. There you go. That's gusto ko yung regular sage, pero ito pineapple. Hindi ko pa ako nakakita nito Kung kayo nakakita na, let me know kung anong uri niyan. Yan. You see? Tabi ka muna. Yan. Mais, ano? Ilalagay ko siya sa isang planter. Tapos meron akong parang buffet ng mga herbs, 'di ba? Kaya pick lang kayo, 'di ba? Pick lang kayo niyan kung gusto niyo mag-ihalo sa pagkain niyo, sa sopas niyo, or even tea, 'di ba? I think magandang idea 'yon. Madadagdagan pa 'yan. So mukhang kakailanganin kayo malaki-laking planter. Ito naman kay pili ni Miss to another pepper. Shishito pepper. They all have these names. Hindi ko na ilalabas. I'm sure pepper din yan. At ito paborito ni Mrs. to, African violets. Marami itong uri na ibang mga sizes. Napili niya. I think kahapon kumuha din sila. So yan ang ating mga napamili. Tapos meron pa dito. Ano to? Pinakita ko sa inyo nung umpisa. Lagay natin dito dahil kay Mrs. yan, kay Mrs. T. Ito yung kanyang cherry tomato. Ito ka muna. Kahila ka ng mga gulay o prutas. Parang tagilid ka, parang lasing ka. Dito kami bumili sa planter, Sheridan Nurseries. Popular to sa amin dito sa norte, sa Kalakhang, Toronto. Nagsara na isang malaki ng tindahan I think, I don't know, they sold the place. I don't think na bankrupt sila. This is still a good place. May mga prices na mataas sila, may mga mura din. I guess ganoon ng mga nurseries. Na 3 yung pinuntahan namin ngayon Yung isa sa Tree Valley at yung isa ay sa Terra Garden Center, at ito yung 3. Not in order, not in a particular order. Ano ba ito? Ano itong kinuha ninyo? Agapanthus uli.
Ay sus, ito ay kung marunong kayong gumawa ng show, yung may planter tapos saluan nyo ng iba't ibang uri ng mga halaman, mabebenta nyo yun ng isang planter you know, like yung 20 200 to 300 dollars, 150 to 250 dollars yung average na makikita nyo dito. Ito nga pala yung, imagine, look at that. Ano naman ito? May mga pinasok pa sila sa loob Let's see. Pre-advertise pa itong Sheridan. Ito na yung ating mga napamili. Papakita ko pa sa inyo iba. Pinasok na kasi sila sa tagiliran Let's go. Akong kumuha nito. At looks nice. $10 off. Kaya it's price $30 there. Yeah, $20. Looks nice, diba? It's good for cut flowers. Kaya sigurado may bibigyan na kami dito kay Inang, diba? Pag lumago siya, I don't know, maybe bala ko dyan, diba? We'll see. Or dito. Kaya tingnan natin. Kaya okay, ito pa yung mga pinamili. More basil. Ito pa. Tapos ito pa. Ginagamit. At ito ay pinick up ni Mrs. T at ni mother-in-law. Ang gagamitin ko ay buhangin. Ito ay pareho rin ang serve, katulad din to. Kung wala kayo itong perlite, mayroong pwedeng buhangin alternatibo. Ito ay para pang drain, makatulong para hindi maging masyadong mabigat ang inyong lupa at nang hindi mahirapan ang inyong maugat sa inyong mga halaman, para ma-prevent yung compaction, yung pagbubuo at maging bigat niya, lalo at pag dinidiligan nyo. Magandang ihalo ito with peat moss at pataba, manure tulad ng sheep or cow, at maganda rin kung may compost kayo. Ito siya, popost ko. At ito pa. So inyo to, okay. Ito ang tawag. Okay, balik tayo dito. Alright, yun na lamang. At sabi ko sa inyo, quick update, diba? At hey, wish me luck sa pagbubungkal at pagtatanim. Sana lumagula to, may pakita ko sa inyo. Padayon, kaibigan. Padayon.